Kumusta? Nagkita na naman tayo. Nais ko munang pasalamatan si Ginang Mary Ann L. Capati dahil sa pagbabahagi niya sa atin ng kanyang mga magagandang PowerPoint presentation. At syempre, ang mga guro sa Filipino 9 na nagbibigay ng karagdagang input para mas lalo nating maintindihan ang mga aralin. Tingnan mo nga naman, naka 3 linggo na tayo at ngayon ay nasa ika-4 na linggo na tayo ng unang markahan sa tinatawag nating new normal ng pag-aaral. Ang bilis ng panahon, di ba? Handa ka na ba sa ika-4 na linggo? Simulan na natin. Para sa linggong ito, narito ang mga gusto naming makuha ninyong mga mag-aaral. Ang una, nabibigyan ng sariling interpretasyon ng mga pahiwatig na ginamit sa akda. At ang pangalawa, na isusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao versus sarili. Narinig na natin ito noong nakaraang linggo. Mas lalo natin bibigyan ng pansin at tuon sa linggong ito. Simulan na natin. Muli, gusto kong ipakilala sa inyo ang tinatawag nating nobela, isang uri ng akdang pampanitikan. Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Ito ay isang masining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkakasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Sabi ay, ito ay mahabang kathain. Sabi nga natin noong nakaraang linggo, mahaba ito dahil hindi lamang iisa ang kanyang suliranin. Salus-salungat, kawing-kawing, magkakadikit, magkakaugnay, pinagsama-sama hanggang sa makabuo ang mayakda ng isang napakagandang balangkas ng kwento. Ano ba ang layunin ng isang nobela? Ang nobela ay may layuning gisingin ang diwa, kamalayan, at damdamin ng mga mambabasa. Nananawagan din ito sa talino ng guni-guni na magbigay aral tungo sa pag-unlad at pagbabago sa sarili at sa lipunan. Ang mga kwento, mga nobela ay hindi lamang nililikha para may mapaglibangan, kundi meron din itong magandang gustong ibahagi, idulot sa atin, sa isipan natin at syempre sa damdamin natin. Kaya nga madalas, pag tayo'y nagbabasa ng mga nobela, tayo ay naapektuhan nito dahil nararamdaman natin ang nararamdaman ng mga tauhan doon sa kwento. Merong 2 sikat na nobela dito sa Pilipinas. Alam kaya natin ang mga to? Tanungin natin ang inyong mga magulang. Panigurado, alam nila ang kwento sa kabila, sa likod ng 2 nobelang ito. At syempre, anong mga yon? Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Tama, ang nagsulat niyan ay walang iba kundi ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal. Naglalayo ng 2 ito na imulat ang mga Pilipino sa nangyayari sa atin noong panahon ng mga Kastila. Huwag kayong mag-alala dahil tiyak ako hindi kayo lalagpas sa ika-9 na baitang pag hindi nyo natalakay ang Noli Me Tangere at lalong hindi kayo makakalagpas sa ika-10 baitang kung hindi nyo naman tinalakay ang L or tatalakayin ang El Filibusterismo. Bago natin puntahan ang akda para sa linggong ito, ay gusto ko munang malaman ninyo ang mga
salitang makikita ninyo doon sa nobela? Ano ba ang kahulugan ng mga ito? Simulan natin. Anong gagawin nyo? Basahin at unawaing mabuti ang mga nakaitalisadong salita sa loob ng pangusap at ang kahulugan ng mga ito. Una, patuloy pa rin ang mga pasaring ng ina ni Amelita. Ang nakaitalisadong salita ay ang pasaring. Sa tingin nyo, anong kahulugan ng salitang pasaring? Tama. Ang pasaring ay nangangahulugang pagpaparinig. Pinasasaringan niya ang pamahalaan sa kanyang mga kwento o pinariringgan niya pagpaparinig. Okay? So number 2, hindi nagtagal, nalaman nilang nagdadalang tao si Amelita. Nagdadalang tao. Napakadali, di ba? Tama. Ang kahulugan nito ay buntis. Siya ay nagdadalang tao. Siya ay buntis. Ang pangatlo ay nagdesisyon si Amelita na makipag-isang dibdib kay Mauro. Ang salitang nakaitalisado ay makipag-isang dibdib. Ano kaya ang kahulugan nito? Tatlo na lang ang pagpipilian. Tama. Ang kahulugan nito ay magpakasal. Imbes na sabihin mong magpakasal, maaari mong sabihin, nais kong makipag-isang dibdib. Okay? At ang susunod ay napagkuro ni Osmundo na tumira na lamang sa Estados Unidos. Ito, napagkuro. Ang kasing kahulugan nito ay napag-isipan. At syempre, ang huli, wala na tayong ibang pagpipilian, di naglaon, natanggap na ni Osmundo na hindi siya mahal ni Amelita. Ang di naglaon ay nangangahulugan ding hindi nagtagal. Ayan, narito na tayo sa bahaging kailangan nating basahin ang akda, ang bahagi o ang buod ng akda. At ang akdang tatalakay natin o babasahin ninyo ay ang teacher, pinamagatang teacher, ni Liwayway A. Arceo. Makikita nyo yan sa ikalawang pahina ng inyong learning activity sheet, week 4. Or, pwede nyo ring mapanood ang buod ng akda sa link na isisend ko naman sa inyo. Pero syempre, dahil alam ko at inaasahan ko na kayo ay nakapagbasa na ng buod ng akda, ay dadako tayo sa mga gawain para mas lalo kayong matulungan sa pagsagot dun sa mga kinakailangan nyong ipasa sa klase. Sagutin natin ang sumusunod na katanungan. Dahil nakapagbasa na kayo, maaaring meron na kayong sagot sa mga tanong na nakikita ninyo sa inyong screen. Pag-usapan natin ang ilan sa mga ito para naman matiyak natin sa sarili natin kung tama ba ang mga sagot na nailagay ninyo sa inyong sasagutang papel. Una, ano ang kurso na napili na bunsong anak ni Aling Rosa? Ang daling tanong, di ba? Okay, 'di ba ang kanyang piniling kurso ay teacher. Gusto niyang maging guro. Bakit gusto niyang maging guro? 'Yun yung pangarap niya. Okay? So, kung ang tanong ay ano ang kurso, isa lang ang sagot natin, teacher o guro. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga dahilan ni Aling Rosa kung bakit ayaw niyang ipakuha ang kursong nais ng kanyang bunsong anak? Ay bakit kaya nabanggit yan dun sa buod? Diba, para kay Aling Rosa, ang teacher or ang pagiging guro ay parang hindi professional para sa kanya, para sa kanya. At isa pa ay napakababa ng sahod. Mababa ang sahod ng mga guro, lalo na noon. Yun ang paniniwala ni Aling Rosa na ina ni Amelita. Pangatlong tanong, kanino nakahanap ng pag-asa si Aling Rosa para sa kinabukasan ni Amelita at anong klaseng pamumuhay mayroon ng taong ito? Yan, parang napakamakatotohanan naman ng nobela, di ba? Kung bakit ganoon ang desisyon ni Aling Rosa. Kanino nakahanap si Aling Rosa ng magandang kinabukasan para kay Amelita? Okay, alam ko, tama kayo. At ang sagot niyo ay walang iba kundi si Osmundo. Kasi si Osmundo ay isang asyendero,
mayaman, maraming pera. Okay? So, parang para kay Aling Rosa, magiging maganda ang buhay ni Amelita kung si Osmundo ang kanyang mapapangasawa. Ayan, nakakakuha sila ng sagot. Ika-4 na tanong. Sino ang naging dahilan ng pagkabigo ni Aling Rosa matapos ipakilala ang lalaking itinuturing niyang pag-asa sa kinabukasan ni Amelita? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng kanyang bunsong anak? Sino nga ba yon? Parang sino yung isa sa love triangle? Sino ba ang iniibig ni Amelita? Yun ay walang iba, syempre, kundi si Mauro. Si Mauro ang pinili at napili ni Amelita para siya ang kanyang maging asawa. Siyempre, dito mabibigo si Aling Rosa dahil gusto niya ay si Esmundo para sa kanyang anak na si Amelita. Panglima, ano ang nararamdaman at ginawa ni Aling Rosa matapos malamang nakipag-isang dibdib si Amelita kay Mauro? Siyempre, sinunod ni Amelita ang puso kesa sa kanyang isip at sumama siya kay Mauro. Ano ngayon ang naramdaman ng ina o ni Aling Rosa matapos itong makipag-isang dibdib kay Mauro? Naramdaman niya, syempre, siya ay nalungkot, siya ay nagtampo, siya ay umalis, 'di ba? Lumayas, iniwan si Amelita. Para sa ika-6 na tanong, anong pag-uugali kaya o katangian ang nangingibabaw kay Aling Rosa? Gusto ko kayo ang mag-analisa, kayo ang sumuri dun sa katauhan ni Aling Rosa, dun sa katangian niya. Kaya hindi ko ibibigay ang sagot dito sa ika-6 na tanong. Sa iyong pananaw, tama lang ba ang mga naging desisyon ni Aling Rosa para kay Amelita? Siyempre, iba-iba tayo ng pananaw. Merong ilan sa inyo sasabihin, tama lang ang desisyon ni Aling Rosa kasi iniisip lang niya ang makabubuti para sa kanyang anak. Pero syempre, meron ding ilan na sasabihin na, ay mali. Mali ang ginawa ni Aling Rosa kasi may sariling desisyon naman si Amelita. Siya yung makikisama, bakit niya susundan si Aling Rosa? Depende. Okay? Kung ano ang sagot nyo, yan ay inyong ipapaliwanag at hindi ko bibigyan ng tuldok kung ano man ang kasagutan ninyo. Para sa ika-8 tanong, kung ikaw si Amelita, susuway ka rin ba sa kagustuhan ng iyong magulang alang-alang sa pag-ibig? Ayan. Inilalagay mo na ang sarili mo dito sa tanong na ito. Ikaw ngayon si Amelita, susundan mo ba ang desisyon ng magulang mo o hindi? Susuway ka ba sa kagustuhan nila alang-alang sa pag-ibig o hindi? Para sa ika-9 na tanong, kung ikaw naman si Mauro, magiging masaya ka ba sa pagbabalik ng ina ni Amelita, gayong una pa lang ay ayaw na niya sa'yo? Ano ang maaari mong gawin para gumaan ang loob ni Aling Rosa sa'yo? Sir, ang hirap ng tanong, wala pa ako doon. Oo nga, no? Try lang natin, subukan natin. Kung sakaling ikaw si Mauro, gusto mo ba na bumalik pa si Aling Rosa? Alam mo naman na hindi magaan ang loob niya, hindi siya pabor sa iyo para sa kanyang anak. Para sa ika-10 tanong, bilang kabataan, ano naman ang may papayo mo sa mga magulang at kabataang maaaring makaranas na ganitong problemang pampamilya? Yan, pwede tayong maka-relate dito sa ganitong tanong, no? Ano yung pwede mong ipayo kung ganito ang sitwasyon sa loob ng pamilya? Binigay ko na sa inyo ang sagot sa 5 tanong. Siguro sa 5 tanong ay sariling sagot ninyo ang aking hinihintay. Okay? Para sa iba pang gawain, hindi nyo nasusundan hindi nyo sasagutin lahat ng nasa learning activity sheets. Kaya pumili lang kaming mga guro ninyo yung talagang kailangan ninyo para mas maintindihan nyo ang aralin. Kaya naman yung mga makikita nyo sa screen, yun yung importante talaga na gusto naming makuha ninyo. Ito ang susunod na gawain. Sa gawain 2, mula sa binasang nobela, wala na tayong ibang binasang nobela dito sa ngayong linggong ito, kundi ang nobelang Teacher na isinulat ni Liwayway Arceo.
Pupunan mo lang ng angkop na impormasyon ang loob ng graphic organizer. Gawin ito sa isang buong papel. So, sa loob ng graphic organizer, tulad ng dati, makikita mo dyan yung tauhan. So, kikilalanin mo yung mga tauhan, isusulat mo kung saan sila dapat nakalagay, ano yung nakita mong suliranin, ano yung tagpuan o panahon, at syempre, ano yung paksang umiiral sa akda. Ano yung tungkol saan yung akda. Ano ang pinupunto ng akda. Ayan, napakadali. Okay? Para sa gawain 3, kailangan mo lang bigyan ng pansariling interpretasyon. Bibigyan ko ng diin yun. Pansariling interpretasyon. Ibig sabihin, sarili mong interpretasyon. Ang mga pahayag kung saan maaari kang magbigay ng ilang halimbawa ng pangyayari sa tunay na buhay o batay sa pansarili mong karanasan. Hindi nyo ito ipapasa sa akin o sa amin. Kaya lang, inilagay ito dito para pag-usapan natin yung interpretasyon ninyo doon dito sa 10 sitwasyon na nakikita nyo sa inyong screen. Halimbawa, pagtanggi ni Aling Rosa sa kursong nais ng kanyang anak, ano yung sarili mong interpretasyon doon? Pwedeng ang sagot doon ay, Sir, para sa akin, kaya tumatanggi si Aling Rosa ay gusto lang niya na ang makabubuti sa kanyang anak at para sa kanya, para kay Aling Rosa, yung pagiging teacher ng anak ay hindi maganda or hindi makakatulong para kay Amelita. O pwede rin naman na ang interpretasyon mo doon ay iniisip lang ni Aling Rosa ang maganda para sa kanya. 'Di ba? Gusto niya yung trabaho o propesyon na kukunin ng kanyang anak ay may mataas na sahod. O pwedeng pansariling kapakanan lang ni Aling Rosa ang kanyang iniisip. Depende. Depende sa sarili mong interpretasyon. Ang importante dyan ay meron kang naibigay na interpretasyon sa bawat sitwasyon na nakikita mo sa iyong screen. Yan ang pag-uusapan natin. Gusto ko kasi meron na kayong nakahandang mga sagot kapag pag tinalakay natin ang bawat isa. Susunod, ayan, ito pa. Itong bahaging ito, gusto kong isulat nyo din sa isang buong papel, kasama nung isa pa na nabanggit ko kanina. Ano bang gagawin dito? Sa pamamagitan ng pagsulat ng isang sanaysay, alam nyo kung ano ang sanaysay, naglalaman ng inyong opinyon, ng inyong kuro-kuro tungkol sa isang usapin. Pakibahagi naman ang mga pagbabagong pangkaisipan at pandamdamin na naganap sa iyo matapos mong mabasa ang nobela. Meron bang nagbago sa pananaw mo sa buhay, dun sa mga naiisip mo? Meron bang nagbago sa damdamin mo? Ikaw ba'y parang nakarelate? Ikaw ba'y na-move? Ikaw ba'y na-touch? Ikaw ba'y nagalit? Okay? Anong mga yon? Isulat mo sa pamamagitan ng isang sanaysay na naglalaman ng 2 hanggang 3 talata at syempre, kailangan ay isaalang-alang mo ang rubric na ipapakita ko sa iyo. Ayan. Yan ang rubric na yung susundin para makakuha ka ng mataas na marka. Mahusay o napakahusay kung ito ay may buong kaisipan, consistent, kompleto ang detalye, malinaw, hindi na manghuhula pa ang babasa kung anong layunin ng sumulat, gumamit ng wastong bantas. Ayan yung, ang babasahin ko na lang ay yung una kasi gusto ko lahat kayo makakuha ng napakahusay na marka dito sa gawain na ito. Ayan. Balikan lang natin na talakay na ito noong nakaraang linggo at alam ko ay nakasulat kayo ng isang karanasan sa naisay, sinulat nyo ang inyong karanasan na nagpakita ng tunggali ang tao laban sa sarili. Muli ko siyang tatalakayin para ma-check nyo sa sarili nyo kung tama ba yung inyong ginawa. Okay, ano ba yung tunggali ang tao laban sa sarili? Ikaw to. Ikaw ang
nakadilaw na to. Ayan siya. Ikaw. Paano ba yung tunggalian tao laban sa sarili? Ang tunggaliang tao laban sa sarili, maaaring ikaw mismo ay kinakalaban mo ang sarili mong paniniwala. Parang nagkakaroon ng contradiction dun sa paniniwala mo. Ikaw mismo kinakalaban mo yung mga pinaniniwalaan mo. Okay? Pwede din naman na ang tunggalian ay tao laban sa sarili, kinakalaban mo naman ang iyong prinsipyo. Wala ang ibang kalaban dito kundi ang sarili mo at ang paniniwala mo o ang prinsipyo mo. Parang hindi mo sinusunod ang prinsipyo mo at kinakalaban mo na ang sarili mo. At ang ikatlo ay pwedeng kalaban mo ay ang mga palagay mo. Yung mga naiisip mo, kung ano yung nasa saloobin mo. Yung tatlong to, pwedeng maging tunggalian. Tunggalian sa paniniwala, prinsipyo, palagay, dun sa sarili mo mismo. Ikaw mismo parang nagiging iba ang paniniwala mo, ang prinsipyo mo, at mga palagay mo sa buhay. Kapag ganoon ang nangyayari, ang tawag doon ay tunggaliang tao laban sa sarili. So, dun sa sinulat ninyo noong nakaraang linggo, tignan ninyo, yun bang karanasan ay binahagi ko dun sa sanaysay na sinulat ko ay tunggalian laban sa sarili ko? Yun ba'y tumalakay dun sa paniniwala ko? Yun ba'y tumalakay dun sa prinsipyo ko o palagay ko sa buhay? Ganon ang tunggalian. Meron kasing mga kwento, nobela, na hindi ibang tao ang kalaban kung hindi ang sarili mo. Yan, sabi ko nga, pwedeng kalaban mo yung paniniwala, prinsipyo, at palagay. Ayan. Nagawa nyo na ito noong nakaraang linggo. Ganito din ang format. Okay. Check nyo ang inyong ginawa kung tama ba para makakuha kayo ng 20 puntos. Okay. Uulitin ko na lamang kung ano ang ipapasa ninyo kasi parang ang dami-dami yung ginagawa kaya babawasan natin. Kung ano lang ang kinakailangan, yun lamang ang inyong pagtutuunan ng pansin. Sa inyong learning activity sheets, makikita nyo ang dalawang larawang ito. So, ito lamang ang isusulat ninyo sa isang buong papel. Okay? Yung panuto, yung nabanggit ko kanina, na mayroong panutong mula sa binasang nobela, punan ng angkop na impormasyon ang loob ng graphic organizer. Gawin ito sa isang buong papel, sa malinis na papel. So, gagawin nyo lang yan dun sa unang bahagi or sa harapang bahagi ng inyong papel. At sa likuran ay ito. Sa pamamagitan ng pagsulat ng isang sanaysay, pakibahagi naman yung mga pagbabagong pangkaisipan at pandamdamin na naganap sa iyo matapos mabasa ang nobela. Ang sanaysay na gagawin ay binubuo ng 2 hanggang 3 talata. Isa-alang-alang ang rubric na nasa ibaba. Ito lang yung mga binanggit ko kanina. Pinapakita ko lang muli sa inyo para mabigyan ng tuon na ito na lamang ang inyong gagawin para hindi na kayo mahirapan, para kayo ay makapag-focus pa lalo dun sa pagbabasa, dun sa ibang mga gawain ninyo, sa ibang asignatura. Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikinig. At pag natapos yung mga gawain na ito, ay tapos na ang ika-4 na linggo ng unang markahan. Congratulations! Naka-1 buwan na tayo sa new normal. Hanggang sa muli nating pagkikita, tutok lamang sa mga susunod pang aralin. Paalam!